Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iniimbestigahan ng PNP ang posibilidad na mula sa friendly fire ang ikinasawi ng isang pulis at ikinasugat ng isa pa na may operasyon laban sa mga kidnappers sa Pampanga. Taliwas yan sa unang ulat na nagkaroon umano ng armadong engkwentro sa pagitan ng mga operatiba at mga dumukot. Pangako ng PNP Chief, may mananagot kapag napatunayang galing sa kanilang hanay ang tama ng baril. Nakatutok si June Veneracion. Nilusob ng mga miyembro ng PNP Anti-Kidnapping Group ang bahay na ito sa Angeles City, Pampanga nitong Sabado, kung saan sinasabing dinala ng mga hinihinalang kidnapper ang kanilang mga biktima. Naputol ang video nang may marinig na putukan. Nasagip ang dalawang Chinese national na kidnap victim at naaresto ang mga kapwa nila Chinese na dumukot umano sa kanila. Pero nasawi ang isa sa mga operatiba na si Police Senior Staff Sergeant Nelson Santiago at nasugatan si Police Chief Master Sergeant Eden Akad. Sa unang inilabas sa report ng PNP Anti-Kidnapping Group, nagkaroon umano ng armadong engkwentro sa pagitan ng mga operatiba at mga kidnapper. Pero hindi dito natatapos ang kwento dahil may ginagawa ngayong investigasyon sa nangyari. Whether this is a result of a friendly fire or pumutok ba itong mga suspect, that will be part of the investigations. Friendly fire ang tawag sa putok na nanggaling mula sa parehong panig ng tinamaan. Dumalaw si PNP Chief Romel Francisco Barbil sa burol ng nasawing pulis na kanyang ginawaran ng medalya. Binisita rin niya ang nasugatang pulis. Isa lang po ang binigay na assurance po ng ating PNP na wala po tayong itatago kung ano man po ang nangyari at papanagutin po natin kung sino man po ang dahilan kung bakit po namatay yung isang pulis po natin at nasugatan yung isa pa po. Kapag natapos ang investigasyon, unang-una raw makakaalam ng resulta ang pamilya ng mga napatay at nasugatang pulis. Kung mapapatunayan, sir, na nanggaling sa friendly fire po, sir, yung nakapatay sa pulis, definitely, sir, mananagot po ito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sugatan ang nasa 15 bombero dahil sa pahirapang pagresponde sa sunog sa isang warehouse sa Maynila. Kamustahin po natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, mahigit 20 oras nang nasusunog ang gusaling ito dito sa may Guidote Street, Tondo, Manila. At base sa pinakauling tala ng BFP, umabot na sa 15 bumbero ang nasaktan sa gitna ng pakikipaglaban sa apoy. Mag-alas 8 kagabi nang sumiklab ang sunog sa 4 na palapag na gusaling ito sa may Guidote Street sa Barangay 132 sa Maynila. Sa lakas ng apoy, mabilis na niakyat sa ikalawang alarma ang sunog na pinaniniwalaang nagmula sa ikalawang palapag. Warehouse umano ang naturang gusali ng samot-saring panindang pang-hardware at iba pa. Makapal at nakasusulasok na usok ang lumalabas sa bintana ng gusali, kaya kinailangan ng mga bumbero na gumamit ng mga breathing apparatus. Pero hindi ito sumapat para makatagal ang mga bumbero sa loob. Yung iba, napaupo na lang sa gilid ng makalabas ng gusali. Yung thickness ng usok sa loob kasi ay masyadong makapal. Dala nga ng yung contents ng building ay more on plastics and papers. Highly flammable umano ang mga gamit sa loob ng gusali. Kaya kahit inumaga na, hindi pa rin naapula ang sunog. Ang masaklap, hindi bababa sa 15 bumbero ang naiulat na nasaktan. Naisugod daw agad sa paggamutan ang mga sugatang bumbero at ligtas na raw sa kapahamakan. Sa ngayon, hindi pa rin tiyak ang sanhi ng sunog. Sa mga sandaling ito, inahatiing na sa ikalawang alarma ang hudyat ng sunog at bagamat non-stop ang pag-responde ng mga bumbero, hindi pa raw nila masabi sa mga sandaling ito kung hanggang kailan tatagal ang sunog. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Dahil may inangasan umano, kaya pinagbabaril ang isang lalaki sa harap ng bar sa Cavite na kanyang ikinamatay.
hustisya ang hiling ng mga naulila. Nakatutok si Von Aquino. Napakabait po niya kasi siya po yung lagi namin kasama nagbabantay sa amin. Very sociable, ganon. Lahat kaibigan niya. Walang masamang tinapay sa kanya. Kasi dancer siya, so ang daming din nagpapaturo sa kanya ng sayaw. Ganito inilarawan ng kanyang mga mahal sa buhay si Christian Don Juan o CD. Pero ang sigla ni CD sa pag-indak hanggang alaala na lang matapos siyang pagbabarilin sa harap ng isang bar sa Emilio Aguinaldo Highway, Imus City, Cavite noong August 4 mag-aalas 5 na madaling araw. Kwento ng kasintahan ni CD, pauwi na sila sakay ng motorsiklo nang bigla silang lapitan ng isang lalaki. Nagtanong po na, pre, okay ka lang? Akala po namin, tanong na as concern lang kasi baka akala nila lasing na kami. Sumagot po yung boyfriend ko ng, oo pre, okay lang ako, bakit? Tapos nagsalita po yung gunman na, bakit mo inaangasan tropa ko? Bumabaraw si CD sa motorsiklo para sana kausapin ng lalaki pero bigla siyang pinagbabaril. Yung una po, please lang. Kasi nakaiwas pa siya. Yung pangalawa po kasi, alam ko papunta na siya sa akin eh. Sa akin na siya papunta. Yung pangalawa po, doon na siya bumaksak. Nagsalita pa po siya ng aray. Sa cellphone video ng isang customer sa bar, makikita si CD na duguan habang binubuhat ng kanyang mga kaibigan papunta sa gilid ng kalsada. Nadala pa sa ospital si CD pero binawian din ng buhay. Makikita pa ang pagdaan malapit sa biktima ng isa sa mga di umano'y suspect na nagmaneho ng motorsiklo na getaway vehicle. Sa kabilang kalsada may nakapag-video ng umano'y pagtakas ng dalawang sakay ng motorsiklo. Ayon sa pamilya ni CD, 2 tama ng bala sa dibdib at 1 daplis sa tagiliran ang tinamo ni CD. Kinasuhan na rin umano nila ang 2 nahuling kasama ng gunman. Parang awa niya na po kung sino po nakakalala sa walang awang pumatay sa pamangkin ko. Walang kalaban-laban yung pamangkin ko. Naangasan lang o ewan ko po. Tis lang po. Pagbigay alam lang po sa amin. Nag-alok ng 50,000 pesos na pabuya ang pamilya ni CD sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon kaugnay sa 2 suspect. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Unang beses na nagsanib puwersa ang mga Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam para sa bilateral maritime exercises kahit parehong may inaangking teritoryo sa West Philippine Sea at South China Sea. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, kahit nga kapwa claimant ng Pilipinas sa mga teritoryo sa West Philippine Sea o sa South China Sea ang Vietnam, kanina sa unang pagkakataon ay sumalang sa unang bilateral exercise ang Philippine Coast Guard kasama ang Vietnam Coast Guard. Binomba ng water cannon ng Vietnam Coast Guard ang isang asset ng Philippine Coast Guard sa bukana ng West Philippine Sea malapit sa Corregidor. Pero hindi ito panggigipit gaya ng mga eksena malapit sa Scarborough Shoal o Ayungin Shoal, kundi bahagi ng unang bilateral maritime exercise ng 2 bansa. Ang unang misyon, ang firefighting exercise. May isang barko dito na kunwari ay nasusunog at kaya naman itong mga taga-Philippine Coast Guard, ayan, bumubuga po sila ng tubig. At dito naman makikita natin, yan po ay Coast Guard ng bansang Vietnam. Sila ay magkatulong para nga apulahin yung kunwari ay sunog dyan sa maliit na vessel na yan. Yung importance, sir, ng exercise na ikakandak natin ngayon is mas ma-improve pa natin yung interoperability natin sa foreign na country, sir, pagdating sa search and rescue and sa other incidents sa dagat, sir. Ang sunod na maritime exercise, ang search and rescue operation. Ang mga dami o kunwaring biktima, palutang-lutang sa dagat. Nagsagawa ng aerial survey ang chopper ng Philippine Coast Guard para mabilis na malaman ang kinaroroonan ng mga biktima sa dagat. Ang lokasyon nila, ipinasa sa Coast Guard ng Vietnam at Pilipinas na malapit sa lugar. Nag-deploy ng inflatable boats ang 2 Coast Guard para ma-rescue ang mga biktima. Ang mga speedboat ng Vietnam at Pilipinas lang naghatid ng mga kunwaring biktima sa BRP Gabriela Silang. Magkakaroon po tayo ng magandang collaboration, cooperation with yun nga sa mga claimant ng West Philippine Sea. And being an ASEAN nation also,
na maganda na magkaroon tayo ng at least yung bang isang direction, no, which is a rules-based na yun ang approach ng Pilipinas. And we hope also that the Vietnam Coast Guard, particularly the Vietnam government, will also do away, no, or follow with the Philippine government in enhancing or following the rules-based approach dito sa West Philippine Sea. Bagamat sa bukana ng West Philippine Sea ginawa ang bilateral exercise at kapwa claimant ng bansa ang Vietnam sa West Philippine Sea, umaasa ang Coast Guard na hindi ito titingnan ng negatibo ng China na umaangkin sa halos South China Sea at bagkus ay makitang paghahanda sa mga humanitarian mission. Hopefully, hindi po maging ganun naman ang kanilang trato rito, and sabi ko nga po kanina, this is purely a humanitarian exercise. Itong passing exercise, yung huling aktibidad ng Vietnam Coast Guard kasama ang ating Philippine Coast Guard. Makikita natin na sumasaludo yung mga Coast Guard ng Vietnam dito sa ating mga tropa ng Philippine Coast Guard. Bahagi ito ng kanilang pagpupugay sa host country bago sila umuwi ng Vietnam. At Emil, kanina nga ay tinapos na ng Vietnam Coast Guard yung kanilang 5 araw na pagbisita dito sa Pilipinas. Umaasa naman ang Philippine Coast Guard na hindi itong huling pagsasanay kasama sila. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Dama na rin sa San Lazaro Hospital ang pagbaha ng mga pasyenteng may leptospirosis kung saan may 3 nang nasawi. Nagkukulang na rin po doon ang mga doktor, nurse at mga gamit para sa dialysis. Nakatutok si Maki Pulido. Bilang isa sa mga frontliner ng Valenzuela City sa kasagsagan ng Bagyong Karina, maraming beses daw lumusong sa baha si Jose para tulungan ang mga aso't pusang naapektuhan ng pagbaha. Ilang araw matapos ang bagyo, tinamaan siya ng leptospirosis. Talagang, siyempre, sacrifice. May mga tumutulong na mga kaibigan. Yun na lang po muna ang inasa. Bumabagyo pa lang noong July 24, sinimulan na ng San Lazaro Hospital ang pagdating ng mga leptospirosis patients tulad ni Jose. 59 lepto patients ang nakakonfine sa San Lazaro sa ngayon, 37 ang severe o malala ang kondisyon. Sa dami nga ng mga pasyente, nagkukulang na ng doktor, nurse, maging mga gamit para sa dialysis. Kaya kung madagdagan pa ang mga pasyente, kakailanganin na raw nilang i-refer sa ibang ospital ang mga ngailangan ng dialysis dahil 4 lang ang kanilang dialysis machine. Ang aming pong mga gamot pang dialysis, naubos na rin po, na kailangan pong mag-emergency purchase. 3 sa mga pasyente nilang may severe lepto binawian ng buhay nitong linggo. Yung isa is 3 araw na po siyang walang ihi, so very late na po yun. Yung isa naman po, hindi po, na-delay po kasi ayaw din ng family, ayaw po nalang magpa-dialysis. So mostly po, ang burden po is yung delay hospital consult. Kaya kung hindi raw maiwasang lumusong sa baha, tiyaking makainom agad ng antibiotic na doxycycline na makukuha sa Barangay Health Center. Kung magkasintomas naman tulad ng lagnat at pananakit ng kalamnan pagkatapos lumusong sa baha, huwag daw itong hintaying lumala. Kasi nabibigyan natin sila ng lunas at nabibigyan natin sila ng antibiotic na ang mga kanilang karamdaman hindi po pumupunta sa moderate or sa severe type. Pinag-aaralan na raw ng Department of Health ang sitwasyon para maging mas epektibo ang responde sa inaasahang pagtaas pa ng bilang ng leptospirosis cases. Sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City na dinagsari ng lepto patients, nagpadala na ng 15 medical personnel ang Philippine Red Cross para tumulong sa mga pasyente. Naglagay din ng welfare desk para sa mga kaanak ng lepto patients. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. May inaasahang big-time rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Hanggang 2 piso at 50 sentimo ang posibleng bawas sa presyo kada litro ng gasolina. Piso at 70 sentimo hanggang 2 piso at 10 sentimo naman sa diesel. May inaasahan ding big-time rollback sa kada litro ng kerosene na hanggang 2 piso at 40 sentimo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, base yan sa 4 na araw na trading at posible pang magbago. Nagbanding sa Paris ang 2 Olympic gold medalist ng Pilipinas
na sina Carlos Yulo at Heidelin Diaz. Si Heidelin naging emosyonal nang makita ang makamit na dobleng ginto ni Yulo. Ang makasaysayang tagpong yan, tinutukan ni JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, from Tokyo to Paris, yan nga po ang eksena matapos makita ang dalawang Pilipinong nakapagbigay ng gintong medalya sa Pilipinas, sina Heidelin Diaz at ang ating two-time Olympic gold medalist sa Paris Olympics, Carlos Yulo. At dito nga po sa Paris, France, inaabangan din po ang patuloy na paglaban ng ating mga atleta sa iba pang event gaya sa weightlifting at sa golf. Ilang araw pa lang na-enjoy ni 2024 Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo ang tiniguriang City of Love and Lights. Pero nagustuhan na raw ng Golden Boy ang chill vibes ng mga Parisian at ang lasa ng kanilang steak. Pambawing relaxation at enjoyment ito ni Carlos ilang araw matapos makaginto sa floor exercise at vault ng Men's Artistics Gymnastics sa Olympics kasama ang nobyang si Chloe. Laking tuwa pa ni Carlos dahil mula Maynila, binisita pa siya sa Paris ng kanyang iniidolo. Ang kauna-unahang atletang Pinoy na nagbigay ng ginto sa Pilipinas noong 2020 Tokyo Olympics, si Heidelin Diaz. Ang dalawang gold medalist ng bansa nagbanding pa sa streets of Paris, kasama si POC President Abraham Bambol Tolentino. May Tokyo and may Paris. May Tokyo and your Paris? Yeah. Ito na yun. No? Kwento ni Carlos na nung balik sa kanya ang araw na nag-usap sila ni Heidelin noong Tokyo Olympics. Kita kami nun, gabi na po yun eh. Parang kakain kami. And then, ayun yung time na nanalo siya ng gold medal kasi. And then, pinakita niya sa akin yung gold medal niya po. And sabi ko sa sarili ko, ako din next time. Pero matapos sa mga pinagdaan ng hirap, bigla rin daw niyang naalala ang pangako sa sarili at binalikan ang mga payo ng kanyang ate Heidi. Maiyak-iyak ako nung sinabi ko yun kasi grabe yung experience ko nung Tokyo. Sobrang overwhelmed ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. And sobrang frustrated ako that time. Ngayon parang sobrang worth it lahat po talaga ng pagod at paghihirap ko. Grabe yung naging motivation and inspiration ko galing mula kay Ate Heidelin. Palagi ko yung dala-dala. Si Heidelin, emosyonal lang makita na sa wakas ang dating pinapangarap lang ni Carlos na tagumpay na nakamit na niya at doble pa. Pwede ba tingin? Yes. Wow, 2 gold. Wow. I'm so proud of you. Salamat po, salamat po. Alam ko yung alam ko yung pinagdadaanan niya. Nasa site lang ako pero alam ko. And I'm so proud of you na na-overcome mo yun. Lahat ng challenges. Kaya mo. And congratulations. I'm so proud of you. Thank you so much, Father. Grabe. At Emil, mga kapuso, mamayang gabi dito sa Paris ay sasabak po at pipiliting buhatin ng ating kababayang si Vanessa Sarno ang watawat ng Pilipinas sa kanyang paglaban sa South Paris Arena para sa weightlifting competition. 11 bansa po ang makakalaban niya at isa po sa mga itinuturing na contender itong si Vanessa dahil number 4 po siya sa total sa tally. Dito yan sa mga makakalaban niya mamaya dito sa Paris Olympics. Pero isa nga po sa mga inaabangan dito sa Paris ay ang laban, ang finals po ng men's basketball kung saan po maglalaban ng Team USA at ang host country na Team France. At live mula rito sa Paris, France at bilang bahagi po ng Philippine Olympic Committee Media, ako balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano.